Good day mga boss. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang point of sale system. So una po is login po tayo. And then ito po yung user interface po sa POS. So meron pong dashboard, point of sale, products, categories, inventory transactions, stock card, sales report, Z-Red, business analytics, audit trail, manage account, and system settings. So una po is dito po sa dashboard is dito po natin makikita yung real-time records ng total products, kung ilan yung total categories, to the sales, at yung net revenue today. So ito naman po ang mga recent transactions po. So halimbawa kapag mag-add po tayo ng category, po natin dito snacks, tapos save. So dalawa na po siya. Sa dashboard po magiging 2 rin po yung categories. Then kapag mag-add naman po tayo ng product, punta lang po tayo sa products, and then add, and then select product, snacks, example, ice cream. Then select po natin dito yung stock unit, tapos selling price, lagay po natin 80, tapos save lang po. And then may barcode na po siya, mag-generate na po siya ng barcode. And then kapag lagyan po natin tong lagyan natin ng quantity yung stock ano po, sa stock status ng ice cream, punta lang po tayo sa inventory transaction. And then supplier po, click po natin itong supplier. So add, then select sample po, tapos number, and then save. So balik po tayo dito sa inventory. So kapag lalagyan natin ng quantity yung ano po, or magdagdag tayo ng quantity sa product, punta lang po tayo sa stock in, and then select product, and then lagay po natin dito kung ilan po yung quantity. So halimbawa po 100, and then kung may expiration date po siya, lagay nyo po dito. Then purchase price, kung magkano yung bili nyo po, lagay natin 1,800. And then reference number, and then lagay natin dito new stock in, and then add stock. So ayan po, sa ice cream meron siyang 100. And then dito sa stock card, ayan po, dito po yan makikita yung history ng inventory. Then punta tayo sa point of sale. So halimbawa po, kung may barcode scanner po kayo, click nyo lang po itong barcode search, or pwede nyo rin pong i-search. So halimbawa po, ice cream, then enter nyo lang yung quantity 5, and then lagay po natin dito 400, tapos complete. So ito po yung bagong transaction po.
si admin ang nag-transact. So yung products po is sa ice cream nabawasan po siya ng 5. Real time po yung update niya po. So paano naman kung si cashier, may account din po to sa cashier. Sa cashier naman po, ito naman po yung UI niya, yung pwede niya lang ma-access, yung point of sale at dashboard. Yung sa reports, hindi siya pwede maka-access po doon. Sa categories din at sa products. Ito lang po yung pwede niyang ma-access, yung dalawang page po, sa dashboard at point of sale. So ito benta 3, tapos ice cream, then lagay po natin dito 420. Then ayan po si cashier. So balik po tayo sa admin. So dito naman po sa sales report, dito po natin makikita yung sales po, list ng sales. Pwede nyo po to siyang i-filter, then pwede nyo rin pong i-export to Excel po. So ito po siya. Lagay po natin, try po natin November 6. November 6. November 6. November 6. Tapos search. So ayan po, may record po sa November 6 po. Then today, ito naman po siya. So halimbawa naman po kapag ma-void, paano kung ma-void? Kapag mag-void naman po, click mo lang po yung void, tapos select nyo lang yung anong transaction, tapos lagay nyo lang dito sample po, tapos void. Ayun po, bali hindi po nasama sa sales po yung na void. So 400 lang po yung today na sales po. So ayun po siya. Then dito po, pwede nyo rin po itong i-print or i-export to Excel po dito. And then dito naman po sa business analytics, dito nyo po makikita yung product na ano yung product na fast moving. So halimbawa po si food category is siya, may 20 sold po siya. Then sa snacks is 5 sold. So kung madami yung bibili sa ice cream, yung ice cream na yun po yung pinakauna po na top selling products. Tapos dito naman po sa audit trail, dito nyo po makikita yung yung activity ng activity ng user, kung ano po yung ginagawa niya. Halimbawa po dito sa void, so makikita niyo po dito kung sino po yung nag-void. So si admin. So ito po siya. So
So dito naman po sa manage account, pwede po kayo magdagdag dito ng account po. Pwede nyo po itong i-change ng cashier or administrator, or pwede rin i-change yung password. Pero si admin lang ang pwedeng po dito maka-access. Ito po, create account. And then dito naman po sa system settings, pwede po natin itong baguhin yung store name. So halimbawa po, tapos kung may logo po, pwede po. And then pwede po ito ma-access sa mobile phone po kapag naka-on yung laptop or desktop po. And then dito pwede nyo po i-adjust yung margin sa receipt po. And then dito pwede nyo rin baguhin yung VAT. And then sa backup po, pwede nyo po i-change tong auto backup ng daily, weekly, or monthly. And then pwede nyo po siya i-manual backup and then restore. And pwede nyo rin po i-customize yung kulay. Pwede nyo po baguhin. Then save all. Ito pa pala, kapag factory reset po, lahat ng data po is mabubura. And kapag sa reset all stock naman po, kapag mayroon ng record sa product, yung quantity ng product po is pabalik po siya sa 0, lahat po. Then save all po natin to para ma-change po yung kulay at store name. So ito po siya, Mangwan Store. So nabago na po siya yung kulay. Try po natin sa cashier. So same lang din. So kapag meron po kayong barcode scanner, may mga shortcut po tayo sa F2 barcode search, and then F3 sa search, tapos sa F8 focus sa cash, and then check out F9, then F12 clear cart. So ayun lang po, at maraming salamat.